Trae Young to San Antonio Spurs? Sino ang fit sa Spurs para sa 2026 NBA Draft? Sa pagkabigo ng Spurs na dagitin ang kanilang ika-6 na titulo sa NBA kontra sa New York Knicks, kanya-kanyang opinyon, suwestyon at kuro-kuro kung sino ang dapat kunin ng Spurs sa offseason maging sa NBA Draft. Hindi may kakaila na lahat tayo ay may gustong ipasok sa team at looking forward na kaagad sa NBA Finals. Bago yun ay may mga posibleng mawala sa Spurs dahil sa pa-expire na ang kanilang kontrata such as Harrison Barnes, Kelly Olynyk, Bismack Biyombo at Mason Plumlee. Sa makatwid, mag-goodbye na ang mga tito ng San Antonio Spurs. Dahil dyan, open ang organization na kumuha pa ng mga bagong player from free agency para mas lumakas ang team at makabounce back next season. Ang Spurs ay posibleng mag-focus sa forward position. Yung 4 na nabanggit ko ay mga forwards yan, kaya posibleng same position din ang ipalit ng San Antonio. Nagkakaroon ng interes ang Spurs kay Kevin Durant, kapalit ni De'Aaron Fox. Durant, despite being a bit of a diva, tingin ko mas fit sa San Antonio Spurs ang veterano kahit pa 30 years old na ito. Well, kayang-kaya pang kumamada ng 27 points on elite efficiency. Kapag nangyari ito, mawawala si Fox sa Spurs at kukunin ni Harper ang starting point guard at kukuha na lang ng backup PG sa free agency or sa draft. Explosive ang magiging starting 5 ng Spurs kung magkataon. Imagine, Dylan Harper sa point guard spot, Stephon Castle sa SG position, Julian Champagnie pa rin sa 3, Kevin Durant sa 4 at Wembanyama sa 5. As usual backup, sina Keldon Johnson, Luke Kornet at Devin Vassell. Well, malakas nga ang frontline pero tingin ko lalaylay ang second unit. Isa pang senaryo, Trae Young to San Antonio Spurs? Kung sakaling Trae Young nga at isaswap kay Fox, dinecline kasi ni Washington Wizard guard Trae Young yung 48.97 million option para sa 2026-2027 season. Kaya free agent ito ngayon according to Anscape Mark Spears. Kaya kung sakali na interesado ang Spurs kay Trae Young, parang walang nangyari dahil parang De'Aaron Fox lang din ang ipinalit ng San Antonio Spurs. Para sa akin, kung Trae Young lang din naman, ay De'Aaron Fox na lang ako dahil mas clutch si De'Aaron Fox kaysa kay Trae Young. Ang advantage lang ni Trae Young kay Fox ay mas 3-point archer si Trae kaysa kay Fox. Kailangan kasi mas wise ang Spurs sa pagkakataong ito. Yung mga lapses last season sa finals, medyo mag-move on na at bigyan ng chance na ma-prove ni De'Aaron Fox ang kanyang sarili sa mga fans. Ang downside din kay Trae Young ay yung depensa kapag playoffs. Ang ginagawa ng mga kalaban, lagi siyang target sa depensa. Lahat ng screen ay nakaset para ma-switch sa kanya. Isa pa, efficiency problem. Una dyan ay shot selection. Maraming bad shots si Trae Young. Kumbaga, maraming baldog at sure ako, maiinis lang kayo in the future. Isa pa, kung off-ball value ang pag-uusapan, wala siya nun. Hindi effective si Trae Young kapag walang bola. Hindi kasi tumatakbo off-screen, di gaya ni Stephen Curry. Pag hindi siya primary ball handler, useless. Ang pinaka-weakness ni Trae Young ay reklamador sa referee. Kapag hindi napaboran ng tawag, nawawala na sa laro. Kaya bottom line, kung pwede siya sa Spurs, yes, pwede naman. Kaso risky yan mga ka-teammate. Kumbaga, 50-50. Sa NBA draft naman, tingin ko mas okay na makakuha ng Spurs si Allen Graves from Santa Clara. Well, nag-workout na ito sa San Antonio Spurs noon. 6'9" naglugay, efficient, may winning culture, good defender din, at higit sa lahat, Popovich type of player. Low ego, high effort, at may team first mentality. Si Allen Graves ay efficient scorer sa paint, 62% sa field, at hindi tumitira ng bad shots. Good cutter din si Graves, bagay na nawala sa Spurs formula noong NBA Finals last season. Yun nga lang, walang outside shooting. Pero ako naniniwala na nade-develop naman yan as times goes by. Possible na makuha ng Spurs ito sa number 35 or 42 pick. Kaya sino ang possible na madadagdag sa Spurs? Sino ang dapat kunin at dapat mawala sa lineup? Comment down below.